Magandang kamalayan sa inyong lahat at tayo ay nandito na naman sa ating programang Kamalayan with Tato Malay. Ako po si Tato at aking nais na naman pag-usapan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kamalayan. At dito ay nais kong maging maganda at tawag dito yung magbago ang ating kamalayan or at the same time maging lumaki or maging expanded ang ating kamalayan. So, kailangan dito umpisahan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa expansion of our consciousness or sa pagpapalaganap ng ating kamalayan para makamit natin ang mga bagay-bagay na magaganda na gusto natin magkaroon or ma-experience sa ating mundong ito. At unang-una dyan ay kailangan nating isipin na of course isang bagay na importante ay yung ating pagpapakumbaba. Yung being humble or yung humility. That's one way of really saying that a person is of a higher consciousness or a person is really humble. Ayan isang bagay na napakahirap magawa, pag lalo na ay marami kang mga achievements or marami kang napag-aralan or I would say mga na-experience or mga yaman na nakakabit mo. So para bang imbes na maging humble ang isang tao pag gano'n ang mga nangyayari sa kanya ay nagiging mayabang. Pero kailangan ay tayo ay manatiling humble. So, number one is humility. The second one is yung dapat tayo ay totoo. Truth or pagpapatotoo or rather, totoo ka sa sarili mo. Totoo ka sa sarili mo, hindi ka kumbaga nakikibagay sa ibang tao. Kumbaga kung ano yung nakikita mong gusto mo para sa sarili mo, yun ang ginagawa mo. Yun yung iyong iniisip, hindi yung ang gusto ng ibang tao para sa iyo ay yun ang gagawin mo. Hindi. Dapat kung totoo ka sa sarili mo, hindi mo pinapansin kung anong sinasabi ng ibang tao. So, ibig sabihin yan, kailangan malaman mo ano ang mga naging decision mo, ang mga nakaraang panahon na may kinalaman sa pag-decide mo on your own or base sa iniisip ng ibang tao. Marami tayong mga ginawang mga desisyon na I would say base sa gusto ng ibang tao. Paano naman tayo? Ano yung gusto talaga natin? Napag-isipan ba natin yan? So kailangan ay isa-isahin din natin yan. Magpakatotoo ka na sa sarili mo. Huwag mo nang isipin na kailangan ay i-include mo palagi kung ano yung gusto ng ibang tao. Hindi naman masama yun. Pero paano na lang kung lahat na lang ng bagay ginawa mo dahil yun ang gusto ng ibang tao para sa'yo. Yung ikaw, yung para sa gusto sa sarili mo, hindi mo nagawa. Marami akong kilalang ganyan. Kaya ang lungkot ng buhay nila. So para tumaas ang kamalayan mo, dapat totoo ka sa lahat ng bagay. Totoo ka sa Diyos, totoo ka sa sarili mo, totoo ka sa trabaho mo. Gusto mo yan dahil ginagawa mo yan dahil gusto mo yan, hindi dahil malaki lang ang sweldo. Totoo ka sa mga pakikitungo mo sa ibang mga taong nasa kapaligiran mo. Okay. So aside from that, I would like to now include also yung tinatawag nating katapatan o yung ano bang sincerity is the word, no? Sincere. Yung kasi meron tayong mga bagay na kumbaga parang hindi tayo, as I've said, para bang hindi natin talaga iniisip na feel natin yung isang bagay. Pero umuoo tayo. So with that, we are just being sincere in what we do. We are being insincere kung nakikibagay lang tayo. Dapat ay, kailangan ay, kung ano yung talaga nararamdaman natin, yun yung dapat natin ginagawa o pinapakita.
Although, kung minsan nga, ang isang nangyayari ay, sabihin mo, kasi ang sama naman talaga ng ugali ko, kung papakita ko yung sama ng ugali ko, baka naman hindi ako magustuhan ng maraming tao. Well, of course, kapag ganyan ang iniisip mo, still, no? I mean, ikaw ang nagja-judge niyan. What about other people? Baka naman hindi naman ganun ang tingin nila sa sarili mo. So, ipakita mo ang totoo talaga. Be sincere to yourself, be sincere to everyone, be sincere about what is happening in your life. And this is one way of really making your consciousness really high in terms of how you live your life. Alright? So, kailangan sincerity. At susunod dyan ay yung marunong kang maging compassionate. Yung tinatawag natin sa Tagalog, yung yung, hindi naman yung marunong kang makidalamhati o yung sabi nga kadalasan yung nakikiramay. Yung nararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Dapat marunong ka rin makibagay sa ganyang bagay, sa ganyang klaseng pakiramdam. Yung alam mo yung nararamdaman ng iba, kaya nakikiisa ka. Yun ang natawag natin, you are being compassionate. At isa na naman sa ating, kailangan natin isipin na importante sa buhay natin ay kailangan palagi tayong tumatawa. Ano ba masama kung tumawa tayo? Hindi naman masama, di ba? Pero yung iba nahihiya dahil lalo na pag nag-iisa raw sila, kapag tumatawa sila, baka sabihin sira ulo daw sila. Hindi naman ganoon. Pero ang isang bagay na importante sa buhay natin is laughter. Sabi nga may kasabihan nga, laughter is the best medicine. So kailangan siguro isang bahagi sa ating araw ay binibigyan natin ng buhay ang klaseng pagkakataon. Ako kadalasan I watch mga comedy shows sa TV because I want to laugh. Corny man siya o hindi, basta kailangan tumawa ako. At yan ang nagpapalusog sa ating katawan Kadalasan, yan ang nagbibigay ng lunas o ng healing. Maraming nagkakasakit, pero pag tawa sila ng tawa, nahihil ang sakit nila. May mga cancer patients on their recovery. Ang pinaka gamot na lang nila is wala nang ibang tinitake kundi laughter. Nanonood na lang sila ng mga nakakatawang mga show sa television. So, importante yan sa buhay natin, laughter. At susunod dyan is, of course, being happy. Ano ba yung mga nagbibigay ng kaligayahan sa buhay natin? We have to now really be sure as to know exactly what makes us happy. And for us to know what makes us happy is to know first who we are. Kasi kung hindi natin kilala ang sarili natin, hindi natin alam kung ano magpapasaya sa atin, anong klaseng pagkain ang gusto natin palagi, anong klaseng mga iniinom or mga pinapasyalan o yung mga pinapanood. Depende yan Wala tayong limit dyan Pero dapat alam natin kung ano yung nagpapasaya sa sarili natin. Hindi yung iniisip lang natin na, ay, ayoko yan kasi sabi nung ibang tao, sabi nung kaibigan ko, hindi raw masarap yan Ang talong, natikman mo na ba? Or nagawa mo na ba? Kasi hanggat di mo pa natitikman o hindi mo pa nagagawa, ibig sabihin yan, hindi mo pa alam kung totoo nga na ayaw mo yon isang bagay. For us to know whatever that is, we have to try it first. So, for us to be happy, we have to try a lot of things. You cannot rely on other people on what they say about what made them happy or what they like. That would make them happy. Ikaw mismo ang didiscover niya. Diyan ang bagay na importante na para tumaas ang kamalayan natin. Alright, ano pa ang mga kailangan natin malaman para tumaas ang ating kamalayan? Ang ating, this is related to happiness, which is joy. Joy, we are just feeling joy for no reason at all. Ewan ko kung na-experience nyo yan. Yung parang hindi mo na kailangan malaman pa kung bakit ka nagagalak. Basta, ewan ko bakit ganito pakiramdam ko.
bigla na lang parang I'm feeling this way, I have this joy. And, nagagalak ako. But we have to also always experience that. Ibig sabihin palagi, pag you have that joy in your heart, that means maganda ang kamalayan mo, mataas ang kamalayan mo. And the next one that I would like to add here now is kapayapaan. Peace. We have to always have peace in our life, in our heart, in our mind, peace of mind. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay, ay kailangan manatili ang kapayapaan. Ang kadalasan na nga ang kadalasan na nagagamit natin yung word na peace is yung pag sinasabi natin rest in peace. Bakit hindi natin sabihin live in peace instead? Kasi yung rest in peace, mapayapa na nga doon. Pero what about while you're still alive? You have to live in peace. So, yan ang isang bagay na importante sa kamalayan natin para umangat ang ating kamalayan. At ang susunod or pangalawa sa last kong isasama sa episode na ito ay yung success. What are the things that we have done that made us successful? Or what do you think we have still to do para makamit natin yung sinasabi nga natin success? Ikaw ang magde-decide niyan, not other people. Every time we do something, we do it because we want to experience that kind of success. Because we want to see ourselves really able to I would say, reach our fullest potential. Ang importante kasi sa buhay natin is nag-grow tayo. Marami tayong mga balak, mga desires, mga bagay na gusto natin makamit o mangyari. But we have to always see to it that there is this, what we call this process that we are doing, na kung saan ay meron tayong disiplina na ginagawa habang bibigyan natin, aaksayahan natin ng panahon yan. So, we focus on that particular thing that we do to be able to now reach that kind of achievement and that success that we want to have in our life. So, success is very important in our life, no? Hindi pwedeng wala yan sa isang taong mataas ang kamalayan. Ang isang taong mataas ang kamalayan, maraming nagawa yan na successful sa buhay niya. And the last one ay ang ating sinasabi na nating pag-ibig o love. Importante, marunong tayong magmahal, marunong tayong umibig, at hindi lang just plain falling in love, but giving unconditional love. Ito ay isang bagay na napakahirap gawin, na kung saan ay parang ang tingin natin ay hindi natin mabigay ng todo-todo ang pagmamahal natin dahil natatakot tayong masaktan. Lalo na kapag hindi na ibabalik sa atin yung pinapakita natin o binibigay natin pagmamahal. Huwag mo nang isipin kung paano ko masasaktan. Ang importante is, ang requirement palagi lang sa buhay natin is magmahal tayo ng lubos, unconditional, at huwag mo nang isipin kung kailangan pa maibalik sa atin yan. Ano na yun the mere fact that ikaw ang nagmamahal, ikaw yung masaya. Ako nga, mas gugustuhin ko sa isang relasyon na ako talaga ang tunay na nagmamahal. Kahit na hindi ako minamahal ng ibang tao, basta ako nagmamahal, masaya na ako doon. At yun ang gusto kong mangyari palagi sa buhay ko. So with that, dami natin na pag-uusapan. So isa-isahin na lang yan. Hindi ko na babalikan yan para lang kayo ay mabigyan ng guideline as to what makes consciousness high or maganda ang kamalayan natin. So, isa-isahin natin at yung pinag-usapan natin kanina. So, with that, nais kong magpasalamat ulit sa inyo, sa inyong panunood. Magandang kamalayan sa inyong lahat.